Namumula siya sa galit na sinampal din ito ng 2 beses. That's for slapping me without reason. And second, that's what you get for being that. Parang iiyak si Tala habang hawak ang magkabilang pisngi niya. Hindi niya inaasahan na gaganti ang babaeng ito sa kanya. Empleyado lang ito ng cast group at siya, isang international model na sinasamba ng lahat at magiging asawa ng isang tanyag na CEO sa industriya. Ngunit hindi nag-atubili ang babaeng ito na sampalin siya. You'll pay for what you did to me. I will sue you. Go ahead, do it. I'm ready to go toe-to-toe with you in any court. Just make sure you have the legal means to send me away. Because if you don't, I will. Pasigaw niya ring sagot rito at agad na tumalikod. Ngunit nakadalawang hakbang pa lang siya nang naisipan niyang humarap uli dito. Oh, by the way, I forgot. Wika niya sabay sampal muli ng mas malakas sa pisngi ni Tala. If you want to sue me, you deserve that. Ciao. Hindi na natapos ni Liam ang pagtawag niya kay Ashley nang makita niya ang sobrang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Next time, when you approach me, make sure you can control your woman. Galit na sabi nito sa kanya bago tuluyang tinungo ang kotse nito. Ashley! Napatigil siya sa pagbukas ng pintuan ng kanyang kotse nang malingunan niya si Kevin na nakatayo malapit sa kotse niya. May dala itong pompon ng bulaklak na halatang mamahalin. Please, can we talk? Nagmamakaawa nitong pakausap sa kanya, ngunit tinapunan niya lang ito ng masamang tingin at tuluyang pumasok na ng kotse. Wala siyang panahon na makipag-usap rito. Ashley, please. I'm sorry. Parang iiyak na sabi ni Kevin, habang hinaharangan ang harapan ng kotse ni Ashley. Ngunit walang pakialam si Ashley kung matamaan man niya ito. Ashley! Sigaw ni Kevin nang madaanan lang siya ng kotse nito. Si Liam nakakunot ang noo habang nakatingin sa lalaki. Pilit inaalala kung saan niya ito nakita. Nang makita niyang mabilis itong pumasok sa kotse upang habulin si Ashley, saka pa lang siya nakabalik sa kanyang sistema. Liam, nakita mo ang ginawa sa akin ng babaeng yun? Empleyado mo lang siya, ngunit ang lakas ng loob niyang saktan ako. Humahagulhol na iyak ni Tala. Akmang yayakapin niya si Liam, ngunit galit siya nitong tinulak. Cancel the wedding. I will not marry you. Pagkatapos sabihin yun, agad na rin pumasok sa kanyang kotse si Liam upang habulin ang kotse ni Ashley. Samantalang si Tala, hindi makapaniwala sa narinig niya. Hindi na magpapakasal sa kanya si Liam? No, Liam! Sigaw niya nang makita ang siba ng kotse nito na dumaan sa harapan niya. Nakuyom niya ang kamao. Alam niyang dahil sa babaeng yun kung bakit nag-iba ang pakikitungo ni Liam sa kanya. Humanda ka sa akin, Ashley, kung sino ka man. Sisiguruhin kong hindi ka makakatapak pa sa cast group. Wala kang karapatang maging bahagi nito. Nagpalinga-linga si Liam sa bawat madadaanan niya dahil nawala na sa kanyang paningin ang sasakyan ni Kevin, ganun na rin kay Ashley. Hinahanap niya kung saan pumunta ang dalawa. Unti-unti siyang nagdahan-dahan ng pagpapatakbo ng kanyang sasakyan nang makita sa unahan ang dalawang nakapark na kotse sa gilid ng kalsada. Nakita niyang magkaharap na nag-uusap sina Ashley at Kevin sa tabi lang ng mga sasakyan nila. Alam niyang nagtatalo ang dalawa dahil halata ang galit sa mukha ni Ashley. Samantalang si Kevin naman, kalmado lang, tila ginagawa ang lahat ng paraan kung paano suyuin si Ashley. Nagkasalubong ang kanyang dalawang kilay, habang pilit inaalala kung saan niya nakita ang lalaki. Nahampas niya ang manibela nang may naalala siya 5 years ago. Nakita na niya ang lalaking ito isang beses nung umattend siya sa business summit. Natandaan niya mukha nito, kasama ang babaeng maputi at balingkinita ng katawan. Kung hindi siya nagkakamali, CEO ang lalaking ito ng Delon Pharma. Hindi niya alam magkakilala pala itong dalawa. Shucks! Mura niya nang makita na gustong yakapin ng lalaki si Ashley, kaya agad siyang lumabas ng kanyang kotse. Umalis ka na, Kevin! Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na matagal na tayong tapos? Pasigaw ni Ashley, at pilit umiiwas upang hindi siya mahawakan ni Kevin. Ashley, please. Kaya kong baguhin ang lahat. Nakipaghiwalay ako kay Ana. Ikaw pa rin ang totoong mahal ko. Nagmamakaawa ang boses nito. Wala naman akong pakialam sa namagitan sa inyo ni Ana, Kevin. Kahit na ilang beses man kayo magpakasal, wala akong pakialam. Wala na akong nararamdaman sa iyo kaya umalis ka na dyan sa pintuan ng kotse ko. Pwersahan niyang tinulak si Kevin nang hatakin siya nito sa braso. Ngunit mabilis siya nitong niyakap sa kanyang likuran nang akmang papasok na siya ng kotse. Kevin, bitawan mo ako! Ano ba?
Singhal niya rito at pilit nagpupumigla sa higpit ng yakap nito. Ashley, please. Please, Ashley. Give me another chance to make things right. Umiiyak nitong wika sa kanya. Second chance? Loko ka, no? May babalik ba ng second chance ang panahon na naghihirap ako sa kulungan dahil sa pag-set up mo sa akin? Wala kang karapatan na humingi sa akin ng second chance dahil inubos mo na lahat ng chance na binigay ko sa iyo noon, Kevin. Ginamit niya ang buong lakas niya at sinipa ang lalaki dahilan upang tumilapon ito sa gitna ng kalsada. Mabilis naman sa pagtayo si Kevin at paika-ikang tumabi sa kalsada nang makita na may paparating na sasakyan at pwede siyang matamaan kapag hindi siya umalis. Si Liam na akmang susuntukin sana si Kevin ay napaawang ang labi dahil sa ginawa ni Ashley. Hindi niya alam kung may miyembro ba ng sumo wrestler ang babaeng ito sa harapan niya dahil sa lakas at galing nito sa self-defense. Oh, ano naman ang problema mo? Gusto mo rin bang tumilapon sa gitna ng kalsada? At ikaw naman ang pumalit dyan sa pintuan ng aking sasakyan? Muntik nang makagat ni Liam ang dila niya nang marinig ang sinabi ni Ashley. Saka pa lang siya natauhan. Ano nga ba ang ginagawa niya rito? I just dropped by because I thought you were about to be, don't embarrass the cast group in public. Have your fights at home. Marahas niyang sagot na rito upang takpan ang pagkapahiya niya. Okay, you said it. Pagkatapos sabihin yun, ay agad niyang kinaladkad si Kevin papasok sa likurang upuan ng kanyang kotse. Nagpatangay naman si Kevin sa gusto ni Ashley. Dahil wala itong gusto ngayon, kundi ang magkaayos sila ng babae. Nang makita ni Liam ang ginawa ni Ashley, nagigting ang mga panga niya. Kaya imbis na sumakay si Ashley sa driver's seat ng kanyang kotse, hindi na niya nagawa dahil mabilis ang pagbuhat sa kanya ni Liam at pinasok siya sa loob ng sasakyan nito. Namumula ito sa galit na hinawakan ng baba ni Ashley dahilan upang maglapit na ang mukha nilang dalawa. Sandali silang nagkatitigan pareho. Blanco ang ekspresyon ni Ashley, samantalang puno naman ng selos sa makikita sa mata ni Liam. Are you jealous? Diretsahang tanong ni Ashley dahilan upang matauhan si Liam at umiwas ng tingin rito. Why should I be jealous? Ganting tanong niya rito at itinuo ng atensyon sa manibela ng sasakyan. Akmang bubuhayin na niya ang makina nang marinig muli si Ashley na nagsalita. So, what am I doing here? Tanong nito sa kanya na ang ibig sabihin kung bakit niya siya dito dinala. We need to visit the site. Tipid niyang sagot at hindi na hinayaan pa na makababa si Ashley. How about my car? Nagpanik si Ashley nang madaanan nila ang kotse niya. Nakita pa niya ang pagkuyom ng mga kamao ni Kevin nang lumabas ito ng sasakyan niya. My man will take care of that. Tipid niyang sagot at mas lalong binilisan ang pagpapatakbo ng kotse. Ilang minuto ang nakalipas nang tumunog ang cellphone ni Ashley. Si Joan ang tumatawag. Hello, Beshi. Tapos ko nang enroll tong anak mo. Ako na lang maghatid sa kanya pa uwi ha. Marami ako ichichika sa'yo. Naku, ang lupit pala nitong inaanak ko. Grabe. Alam mo ba? Sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Nasa biyahe ako ngayon. Putol niya sa sasabihin ng kaibigan niya. Tiyak hindi naman mapuputol ang pag-uusap nila kung hindi niya puputulin ito. Loka ka, sige na nga. Huwag ka magtagal uwi ka kaagad. Okay, sige, hintayin mo na lang ako sa bahay. Thank you. Muli niya binalik ang cellphone sa kanyang bulsa. BF? Narinig niyang tanong ni Liam sa kanya. Seryoso ang mukha nito habang nagpapatakbo ng sasakyan. Yes, wala rin sa loob na sagot niya. Muntik na mauntog ang noon niya sa airbags ng sasakyan dahil sa biglang pagpreno nito. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahawak sa handle ng pintuan. Galit niyang binalingan ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Marunong ka ba talaga magmaneho? Singhal niya rito. Kainis! Mura ni Liam sa sarili niya. Hindi niya alam kung ano itong nangyayari sa kanya. Bakit hindi niya makontrol ang emosyon niya kapag si Ashley na ang kasama niya? Sorry. Tipid niyang sagot. Hinawakan niya ang noo ni Ashley. Maging buong mukha nito ay chinek niya kung may galos tanda ng pagkauntog sa airbags ng kotse. Tahimik lang na nagmamasid si Ashley sa ginagawa ni Liam sa kanya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Nang makitang safe ang pagmumukha niya, agad na rin itong binuhay muli ang makina. Tahimik sila habang nasa biyahe. Hindi na ito nagtanong pa sa kanya. Di nagtagal, bumaba na sila sa construction site, kung saan itatayo ang private jet terminal airlines ng dalawang malalaking kumpanya. What can you say about this site? Tanong nito sa kanya. Hinayaan niyang suyuri ng kanyang paningin ang buong lawak ng site.
Si Sammy lang ang pumunta rito nun at noong nandun siya sa San Francisco, namangha siya sa lugar. Sa picture pa lang nagandahan na siya. Mas lalo palang maganda kapag nasa actual site na siya. Lihim lang na nagmamasid si Liam sa gilid. Habang pasimple niyang sinusulyapan paminsan-minsan si Ashley, nakasalukuyang nag-e-enjoy sa pag-survey ng mga lugar. Because the area is also quite spacious, I want to add a private suite. Saad ni Ashley, dahilan upang mapatingin siya sa babae. Mas lalong gumanda ito, habang nililipad ng hangin ang ilang hibla ng buhok nito sa mukha. A private suite? Tanong niya rito. Inulit ang suggestion ni Ashley. Pakiramdam niya parang ito ang mayari dahil ito ang nag-propose na magdagdag ng private suite. Yeah, sagot nito sa kanya. Hindi man lang ito nag-aksaya na tingnan siya habang nagsasalita. Patuloy lang ito sa pagkumpas-kumpas ng kamay at kung saan-saan tinuturo ang gusto pa tayuan ng suite na sinasabi nito. Aside from the traveler's lounge and terminal building on the left side, it would be ideal if we also built a private suite for Hollywood celebrities and businessmen who are too sluggish to find a hotel to sleep in. We also benefit from this because it eliminates the need to employ people to promote our airlines as brand ambassadors. We're killing two birds with one stone by providing bundled flight and hotel bookings. Saka pa lang siya nito binalingan na nakangiti. Waring excited sa naisip na proposal. Ngayon niya lang ito nakita nakangiti at ewan ba niya kung bakit parang nabighani siya sa mga ngiti nito. Gusto niyang makita ito na laging nakangiti at dapat sa kanya lang nito ginagawa yun. Hey, are you listening? Natauhan siya nang pindutin nito ang ilong niya. Stop it! Hinawakan niya ang kamay nito. Pakiramdam niya kasi nakaramdam siya ng init nang pinisil nito ang ilong niya. Saka pa lang nakaramdam ng hiya si Ashley nang ma-realize ang ginawa niya. Like, hello? Ashley, close ba kayo? Para mag-akto ka ng ganyan? Parang gusto siyang batukan ng sarili niya. Akmang kukunin na niya ang kamay nang hindi nito binitawan yun. Pasimple lang nitong hinawakan yun habang nakatingin sa lugar na tinuro niya kanina. What do you think the CEO of Top World would say if you propose that to her? Tanong nito sa kanya habang nilalaro ng kamay nito ang daliri niya. Ngunit ang mga mata nito nananatiling nakatingin sa side. Of course, napakagandang proposal tong naisip ko. Sigurado akong magugustuhan niya to. Ako na ang bahala magsabi kay Mr. Sammy regarding the proposal. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Sagot niya, pinilit ayusin ang sarili sa tanang question niya. Iba ang kanyang pakiramdam habang hinahawakan nito ang kanyang kamay. No. Binalingan siya nito at seryoso ang mga mata na nakatingin sa kanya. From now on, all of your dealings with Mr. Sammy should be done through me. Lahat ng lakad niyo dapat kasama ako. Nakataas ang isang kilay ni Ashley matapos marinig ang sinabi ni Liam. Agad niyang hinatang ang kamay niya at lumabas ng side. Panay naman ang ngiti ni Liam habang sinusundan ang hakbang ni Ashley. Ngunit ang mga ngiti niya ay agad na napalis nang makita niya ang kanyang ina kasama si Tala. Galit ang anyo ng kanyang ina at nakatuon ang atensyon nito kay Ashley. Ano? Sabi niya at lalong pinabilisan ang paglalakad upang habulin si Ashley. Napatigil sa paglalakad si Ashley nang makitang masasalubong niya si Tala. At ang nasa mid-50s na babae. Alam niyang siya ang punteriya ng mga ito dahil sa kanya nakatuon ang direksyon ng mga mata nito. Ikaw si Ashley Moranan? Mukhang matigas pa sa bato ang pagbigkas ng ginang ng pangalan niya. Ako nga ho. Matigas rin ang sagot niya dahilan upang mapataas ng kilay ang ginang habang sinusuyod ng mga mata nito ang kaniyang kabuuan. Hindi ako makapaniwala na nag-hire ang anak ko ng isang business consultant na katulad mo. Mukhang hindi ko makita ang class sa pagmumukha mo. O baka naman inakit mo lang ang anak ko upang ilagay ka niya sa posisyon mo niyan. Lihim na umigting ang panga ni Ashley dahil sa narinig. So, inapala to ni Liam. Mukhang unti-unti na niyang malalaman kung sino sa dalawa ang may kinalaman sa pagkawala niya. Ngunit nagtataka siya dahil hindi naman siya kilala ng ginang. Bakit siya nito gagawa ng masama? Ano ang koneksyon niya sa mga Castillo? Iwinaksi muna niya ang kanyang katanungan sa kanyang isip nang marinig niya ang sinabi ni Tala. You're right, tita. All she cares about is making a quick buck. At ginamit pa talaga niya si Liam para lang magkapera. Tala, ma'am, enough! Singhal ni Liam sa dalawa at hinatak si Ashley upang ilagay sa likuran nito. Nagpupuyos sa galit si Tala nang makita ang ginawa ni Liam. Kinakampihan nito si Ashley at hindi niya matatanggap yun. Liam, babe, why are you doing this to me?
Dahil ba sa babaeng yan? Kaya mo naisipan na i-cancel ang wedding natin? Ano na lang ang sasabihin ni na mom at dad? Gayong 3 buwan na lang at kasal na natin. Tinodo niya ang paghikbi upang makuha ang simpatsya ng ina ni Liam. Hindi makapaniwala na tiningnan ni Doña Amanda ang anak. Totoo bang narinig ko, Liam? Malakas ang boses nito sa sobrang galit. So what? Sagot ni Liam sa ina dahilan upang magulat ito. I don't love her in the first place. You two are the only ones who set up that marriage. Since you want it so much, I just gave it to you. But now, I have changed my mind. I don't want to marry her. Sabay kuha niya ng kamay ni Ashley at iniwan ang dalawa. Ngunit nang matauhan si Doña Amanda, mabilis niyang hinablot ang kamay ni Ashley. Kumuha ito ng tseke at galit na tinapon sa mukha nito. Tell me how much you need to leave my son. Mom! Sigaw ni Liam na makita niya ang ginawa ng ina. Umigting ang panga niya dahil sa kabastusan ng ugali nito. Ngunit tila hindi siya narinig ng ina dahil patuloy pa rin itong nakatingin kay Ashley at naghihintay ng sagot nito. Tell me, how much you need to leave my son? Pag-uulit nito ng tanong at mas lalo pa nitong nilakasan. Ngumiti si Ashley na nakakainsulto at dinampot ang tseke. Wala sa loob niyang pinunit ng pinong-pino yon at binalik din na hinagis sa mukha ng dalawa sa harapan niya. Please be careful to satisfy my desires the next time you offer me money, Mrs. Castillo. I will not leave your son just for a measly sum of money. What I want you to give me is your company itself. Mahina ngunit madiin niyang sagot sa mukha ni Doña Amanda dahilan upang lalong lalabas ito sa balat ng sobrang galit. Malanding babae! Mura nito sa kanya, akmang sasampalin siya nito ngunit agad niya itong hinarangan. Oops! Mag-isip-isip ka muna, Mrs. Castillo, bago mo gawing ilapat ng marumi mong palad sa mukha ko. Dahil sa oras na marumihan ang mukha ko ng palad mo, hindi mo magugusto ng gagawin ko sa'yo. Alamin mo muna kung sino ang binabangga mo. Marahas niyang binitawan ang kamay ng ginang. Ha! Bago ako pumunta rito, pinaimbestigahan na kita. Kaya alam ko kung anong klaseng babae ka. At ayoko mabahiran ang pangalan ng anak ko. Dahil lang dumikit siya sa babae na katulad mo. Isang ina na walang ama. Tinakwil na akala niya mga magulang niya. Muntik ng pagsamantalahan dahil ipinagkanulo ng boyfriend niya. Lahat yun alam ko. Nakakunot ang noon ng ginang nang makitang pumalakpak si Ashley. Mukhang may nakalimutan ka, Mrs. Castillo. Hindi mo pa sinasabi. Naginawan ako ng masama ng tauhan ng cast group mismo sa loob ng kulungan. Hindi mo yun alam? Saka binalingan niya si Liam. Ikaw, baka may alam ka. Oh, what are you talking about? Naguguluhan na tanong ni Liam. Hindi niya sinagot ito bagkus kumuha siya ng tseke sa loob ng bag niya at sinulat ang tumataginting na $200 billion at tinapon yun sa mukha ng ginang. Kung kulang pa yan para sa halaga ng cast group, sabihin mo lang. Name your price. At nakahanda akong bayaran yan. In cash. Diniinan pa nito ang huling sinabi sa mukha ng matanda bago tuluyang tinalikuran ng mga ito. Ashley, explain this to me. What is this? Hinawakan ni Liam ang kamay niya. Binalingan niya ito at sinagot. Why don't you ask your mother? Hinablot niya ang kamay niya at walang lingon-lingon na tinalikuran ng mga ito. Saka pa lang niya pinakawalan ang mga luha niya nang malayo na siya sa mga ito. Ashley! Narinig niya ang tawag ni Liam sa kanya. Ngunit hindi na siya lumingon. Agad siyang nagpara ng taxi at nilisan ang lugar na yon. Liam! Bigla siyang napahinto sa paghabol kay Ashley nang marinig ang boses ng kanyang ina. Nilingon niya ito. Nakita ang nagbabanta nitong mga tingin na nagpapahiwatig na hindi nito gustong habulin si Ashley. Tinapunan niya lang ito ng masamang tingin. Nagbabanta rin ang kanyang mga mata na hindi rin niya gusto ang ginawa ng mga ito kay Ashley. Nagpatuloy siya sa paghabol kay Ashley, ngunit nawala na sa paningin niya ang taxi na sinakyan nito. Pumasok siya sa kanyang kotse, hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya sa mga sinabi ni Ashley kanina. Hindi niya alam na nakaharanas pala ito ng pagkakakulong 5 years ago. Ngunit paano nasangkot ang cast group sa tangkang pagpuksa kay Ashley? Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Brian. Boss, wala pa akong magandang balita. Itigil mo na paghanap niyan. May bago akong ipapagawa sa'yo. Agaw niya sa pagsasalita nito. Nakikinig ka ba? Tanong niya na maramdaman na hindi nagsasalita si Brian sa kabilang linya. Alam niyang naguluhan ito sa mga pinag-uutos niya. Yes, boss. Nakikinig po ako. Sagot agad nito. Gusto kong imbestigahan mo ang personal background ni Ashley Maranan 5 years ago.
Muli na namang tumahimik si Brian sa kabilang linya dahilan upang mairita siya. Bakit hindi ka na naman sumasagot? Naiirita niyang tanong. Nakikinig po ako, boss. Puno ng pagtataka sa boses nito. Pakiimbestigahan rin ang CEO ng Delon Pharma. Dagdag na utos niya. Pinatay niya ang tawag at muling binuhay ang makina ng kanyang kotse. Sana wala kang kinalaman sa nangyari noon kay Ashley, ma'am. Sabi niya sa kanyang sarili. Oy, Beshi, anong nangyari dyan sa pagmumukha mo? Bungad sa kanya ni Joanne na pagbuksan siya nito ng pinto. Umiiyak ka ba? Muling tanong nito nang makitang namumugto ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak. Hindi niya sinagot ang tanong ni Joanne, dire-diretso siyang pumasok sa silid niya. Ashley, may problema ba? Tanong nito sa kanya nang sundan siya nito hanggang sa loob ng silid niya. Saan si Sam? Tanong niya. Matamlay siyang umupo sa kama. Nandun sa playroom niya. Kumain na rin yun. Ikaw na lang ang hindi pa nakakakain. Ano bang nangyari at alas 10 ka na ng gabi nakauwi? Muling tanong nito sa kanya. Lumapit pa ito at sininghot ang mukha niya. Teka, nakainom ka ba? Halata ang galit sa boses nito. Iniwas niya mukha sa kaibigan at tipid itong sinagot. Nakainom lang. So nakainom lang, ganun lang yun? Wala ka man lang ba't sasabihin sa akin kung bakit ka uminom? Ashley, akala ko ba kaibigan mo ako? Bakit pakiramdam ko natuto ko ng panlihiman ako ngayon? Pinaulanan siya nito ng panunumbat. Wala akong problema, gusto ko lang mag-celebrate dahil nakuha namin ang project. Tumayo siya at tinungo ang bathroom upang mag-half bath. Natural, aba, ikaw ang president ng Top World. Mas magtataka ako kung hindi niyo nakuha ang project. Pambubuking nito sa kanya at sinundan pa siya hanggang sa loob ng CR. Asar na binalingan niya ito. Baka pwedeng hayaan mo muna ako mag-shower? Napataas ang kilay niya sa kaibigan na makitang wala itong plano na lumabas ng CR. Okay, fine, pero hihintayin kita sa labas ha. Alam ko na ang mga diskarte mong maranan. Kilala na kita. Umiiwas ka pag-usapan natin ang nangyari sa'yo. Bahagya niyang tinulak ang kaibigan palabas ng pintuan ng bathroom at agad na sinara ito. Ashley, hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. Narinig na sigaw pa nito sa labas ng pintuan. Nagbugas siya ng hangin at napailing na lang sa kaibigan niya. Tama ito. Umiiwas nga siyang sabihin ang problema niya. Paano ba niya aaminin na naapektuhan na siya sa presensya ni Liam sa kanya? Kanina gustong magdiwang ng puso niya nang ipagtanggol siya ng lalaki laban sa ina nito. Kahit pa mali ang pagtingin nito sa kanilang dalawa. Ngunit nasasaktan siyang isipin na nahuhulog na ang loob niya sa lalaki. Gayong gusto lang naman niyang maghiganti. Gayong alam na ng ina nito ang tungkol sa kanya, ano pa ang dahilan para manatili siya sa cast group? Buo na ang pasya niya. Kailangan na niyang mag-resign. After nang nangyari kanina, dumaan muna siya sa bar upang lunurin ang sarili sa alak. Ngunit hindi niya tuluyang nagawa yun nang maisip niya ang kanyang anak. Ang ending, umuwi siya na amoy alak pa rin dahil nakailang bote na siya nang nainom bago nagpasya na umuwi. Ibinabad niya ang katawan sa bathtub na may laman na maligamgam na tubig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya akalain na mahuhulog siya sa himbing na pagtulog. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakababad sa loob ng bathtub dahil pagising niya nakaramdam na siya ng ginaw sa loob ng katawan niya. Napaawang ang labi niya ng paglabas niya ng CR, andyan pa rin ang kaibigan niya na naghihintay sa kanya. Nakatulog na nga ito sa couch. After niyang magbihis, inayos niya ang pagkakahiga ng kaibigan at binigayan nito ng kumot. Lumabas muna siya ng silid at sinilip ang anak sa sariling kwarto nito. Umupo siya sa tabi ng kama nito at tinitigan ang anak habang mahimbing na natutulog. Di maiwasang pumatak ng mga luha niya nang maalala ang maling desisyon na ginawa niya 5 years ago. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam kung sino ang ama ng anak niya, kaya wala siyang maituro rito. Pinahid niya ang luha at inayos ang kumot nito bago lumabas ng silid. Sino nga kaya ang ama ni Sam? Ano kaya ang susunod na mangyayari dahil sa pagkabuko sa kanya ni Doña Amanda?